Hello guys. Hi guys, good morning. Lamig. Oh, bawi tayo ngayon ng Bulacan. Dito tayo sa Baguio. Grabe lamig. So, titingnan natin kung anong itsura ng Marcos Highway kapag umaga. Alas 4:34 pa lang na umaga ngayon. Pag-akit natin dyan, Marcos Highway na yan, kakaanan tayo. Lamig. Gravity. Wow, bilis yan man. Medyo na late lang ako ng gising. Dapat alas 3 ulis na ako eh. Mas creepy siguro yung Marcos Highway pag ganong oras. Pakalamig. Lugi pag wala kang gloves dito men. Pakalamig pala. Kaya pala yung mga yung mga magagandang motor, meron tinatawag na heated grips para maging komportable yung pagdadrive mo kahit malamig. Pag ganito tapos wala kang gloves, lamig. Gaya natin 6 hours and 8 minutes. Makakarating tayo ng Bulacan 11. Tingnan natin kung kakayanin ba ang 11. 3 bars na lang ako guys. Tingnan natin kung kaya tumagal hanggang Urdaneta tong 3 bars na to. Parang simula dito hanggang Urdaneta nasa 80 kilometers ata or 60. Lamig. 80. Nasa 80 nga. Lamig. Tago ko muna isang kamay. So, approaching bridge. Yung papunta dun sa tunnel dito sa Marcos Highway. Marami na rin umakit. Umaga na rin kasi sumasasatenga sa umaga. May ilaw ako nakikita doon sa pinakatuktok ng bundok guys. Diyan guys sa taas niyan. Diyan. Nandito na tayo sa may tulay. Yan na lang yung tao natin. Liwanag. Yung ilaw natin. Marami napakalamig. Pag nilalabas ko yung kamay ko, lamig eh. Nakatago yung isang kamay ko sa bulsa guys. Langgalang na. Nagbabanaw ng ilaw ko eh. Wala nga ilaw guys. Grabe, sobrang dilim oh. Tignan mo. Oh. Yun na yung ilaw niya. Iisa lang yung ilaw niya. Ay, sorry. Yan, ang dilim mo. Ayun guys Yan yung view ng Baguio guys oh. You know, ganda. Parang Christmas light eh no?
Buti hindi mapag ngayon. Okay. Ayun na guys. I think isa pa tapos boundary na ng Baguio ay ng Benguet at ng La Union. I think isa pang liko. Isa pang liko. Hindi ko na marinig yung ano sinasabi ko. Halos. Okay, so ito na yung boundary ng La Union at ng Benguet. Okay, La Union second. Nakakarating tayo ng Urdaneta mga 6. So kakaliwa na tayo din eh. Okay, so ito guys, dire-diretso na lang to hanggang T-Plex. So patayin ko muna yung camera. Okay, so after 1 hour simula dun sa Crystal Cave sa Baguio hanggang dito sa rotonda ng T-Plex. Yan. 2 bar na lang tayo guys, nabawasan tayo ng 1 bar. Okay, so continue tayo din eh. Siyempre dito pwedeng dumaan sa T-Plex. Dito tayo, MacArthur Highway. So may liwanag na guys. Nagugutom ako, hindi ako nag-dinner kagabi para diet. Ano natin to, nagmamadali ito eh. So ganun lang guys, no? Pag mayroong mga nagmamadali sila ko, no, paunahin mo na, wag ka na makipagkarerahan pa. Pero minsan kasi inaano ko kasi yung mga sitwasyon, kunwari pasikip yung kalsada, di ko naman pwedeng kumanan, gumilid. Eh binibilisan ko na talaga para safe. Okay guys, ganda oh. Boundary na ng La Union at ng Benguet. Ay, ng Pangasinan pala tsaka La Union, sorry. So doon tayo kanina galing oh, sa taas, doon. Mga ilaw-ilaw pa doon oh. Biruin mo yun guys, doon tayo galing kanina. Tapos ngayon nandito na tayo. Huwag mo kasi biruin. So meron pa tayo 5 hours and 10 hours. 200 kilometers. Ito pala yung 200 kilometers sakto no, sa bahay. Dito pala sa tulay ng Pangasinan. So dito na tayo sa Urdaneta guys. 1 bar na lang ako. 200 lang. Kasi 200 guys, nandito na tayo sa tulay ng Rosales, Pangasinan. Grabe, maliwanag na yung araw guys. 6:20 in the morning. So umalis tayo kanina sa Baguio 4:34 nga ba? Ganun guys no? So magdadalawang oras na tayo nagkabiyahe. Nagulat ata si tatay ah. Kasi nandiyan tayo, dapat sa kanan-kanan. So eto na yung huling bayan
bago tayo pumasok ng Tarlac, San Manuel San, San Manuel Tarlac. Wala naman ang huhuli, no? Wala pa nang huhuli. Dito tayo, guys. Pero wag kayong, kunwari mga 4 wheels kayo, tapos didiretso kayo, tapos ano pala, magkakaroon ng traffic. Dapat wag kayo dyan sa kanan, guys, kasi huhulihin kayo eh. Yan, oh. No stopping anytime. Turn right anytime. Dapat kung nagkamali kayo ng liko, I mean nandito kayo sa kanan, kumanan muna kayo dun, no? Tapos mag U-turn na lang kayo kaysa mahuli kayo, guys. Okay, so nandito na tayo sa boundary ng Pangasinan at ng Tarlac. So ayusin ko lang muna yung memory card ko, guys. Parang mauubos na. Iburahin ko lang yung mga dating video. Oh, dito na tayo sa boundary. Uy, may mga baka. Punta ba dito yung mga baka? Uy, may bubog. So, yun guys, napalitan ko na yung memory card ko. Dire-diretso na tayo sa ating biyahe. Part na to ng San Manuel, Tarlac. Dito tayo guys sa Tarlac City. Diyan ako nabangga, guys, oh. Diyan sa part na. Isa sa mga nakakailang na sitwasyon, guys, kapag yung tipong ano, 'di ba, nasa inner yung mga kotse. Mga kotse, tapos may kakaliwa, biglang hihinto yun na sa harap nila. Bigla silang pupunta sa kanan. Dami sundalo. Mga ipaggera na yun sila. Yun. Saan mo joke lang. Gera na talaga yan, men. May tangke pala dun. Hindi ko lang napansin. So, kampo ng military dito, guys. Kaya dito sila lumabas. Camp General Serviliano. Sino kaya si General Serviliano? Bilis na lang tayo kumain siguro, guys. Guys, ay mga sandalo, guys. Hey, dami nila. Dami nila, guys. Hey, sabi nyo na yun. Ano ka meron?
kailangan nung isa. Distance military convoy. Ano nakalagay naman pala quick distance. Pero buti na lang nalapitan ko guys, no? Nakakatindig ng balahibo. Parang gusto ko na magsundalo ah. Kaya nang di ata kaya ng tiyan ko. Pero hindi ko rin sure kung pwede pa bang pumasok na sundalo yung mga 30 plus. So, kaya muna tayo dito sa Wendy's. Dito lang tayo mag-park. So, guys, kakatapos ko lang kumain. So, papunta na tayo ng Kapas pa to, papunta na tayo ng Concepcion. Pagkakanan natin dyan, dire-diretso na yun hanggang dun sa Magalang, Pampanga. Naging 11:23 na. Okay lang. Tignan natin kung paparayan tayo guys. May checkpoint na naman para sa mga motor. Pero ano no, parang inaano nila yung mga kotse din. Ano? Nakakalimutan ko, nag-vlog nga pala ako. So guys, nandito na tayo sa Magalang, Pampanga. Dire-diretso na lang to guys, no? Makalampas tayo ng Arco ng Arayat. Tapos kakaliwat na tayo. So yun yung Arayat guys. So mas madaling daanan to kaysa sa tumawang ka ng MacArthur dun sa Bulacan. Dahil mas malayo yung ruta nun. Kung ang tatahakin mo ay dito sa bandang east ng Bulacan. So mas maganda kung dito ka dadaan. May isa pang daanan guys, no, sa Nueva Ecija. Pero mas traffic din doon kasi medyo main highway siya kumbaga ng Pilipinas. Yung AH-26 or Asian Highway 26 na tinatawag, na kung saan doon lumadaan yung mapupunta ng Tugigaraw, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya and Nueva Ecija. Okay, so kaliwa na tayo dito guys. Okay, so let's go. Okay, may checkpoint na naman. May checkpoint na naman para sa mga motor. Para tayo na ito. Para tayo na ito. Ito yung pinara guys. Lang yan truck to. Dito po talaga dito sa sobrang sikip ng daanan yun. Ang bilis nila magtanim guys oh. Parang iba na at ang pagtatanim ngayon guys eh. Hindi na yung parang iniisa-isa na pagtatanim. Parang sinasaboy na lang yata yung mga palay. Yung kanya-kanya na silang tubo. Okay, so nandito na tayo sa Candaba Swamp. May usok doon. May usok din dito. So what's happening here?
alay. Okay. So ito yung parang refreshing na lugar kapag ano, nababagot ka na sa biyahe. Mulas yung gulong ko sa likod. Mulas yung gulong ko. Oh, yun pala yung pang ano nila, pang harvest. So hindi na uso ko yun yung ano, manggagapas. Dire-diretso na lang oh. May machine na silang ginagamit. Tumaas yata yung tubig dito ah. Umulan ba dito? Okay, so natapos na tayo sa Pampanga guys. Kung diretso nyo itong kalsada na to, papasok nyo ng bayan ng Baliwag. Kakaliwa na tayo dito sa shortcut. Ito ay diretso na tayo ng San Rafael, Bulacan. So ito na guys yung bypass no. So may ilalim ng flyover. Oo, may labada. So tayo guys. Tinatawag na F. Fiona Highway. Kalsadang lubak-lubak. Pero ngayon ay inaayos na siya guys no. Yan tayo guys, ada no, sa may truck na yan. Yung may truck na yan. Yan tayo. Salamat na labas nila yung pagdurusa ko sa truck na yon. So kasi hindi na sila pwede dumaan dito guys eh. Yan o, marupok na tong bridge na to. Pag dumaan pa sila dyan, yari na bagsak na talaga tong bridge na to. Oras na, paraw na si kuya. Mabigol na si Kali. Lance, malapit na tayo sa amin. Malapit na ako sa San Jose del Monte. Ito na yung boundary ng Norsagaray at ng San Jose del Monte. Okay. So, San Jose del Monte. Yeah, baby. So, yung naging biyahe natin ay mahigit 6 hours. 6 hours and 20 minutes. Or sabihin na natin 30 minutes. Sige, try natin. Nakakawitin ng bahay na ang alas 11. Sakto. Nare. Paano? Hindi ako
naman kayo seryoso guys, no? Mukhang okay naman si tatay eh. Nahilo lang ata siya. Okay, so dire-diretso lang to guys hanggang dun sa amin. So siguro dito na ako magpapaalam sa inyo. Maraming salamat pala guys sa mga nagsishare. Hindi ko alam kung sino kasi yung mga nagsishare ng vlog ko. Pero meron nagsishare eh. So kung sino man kayo guys, maraming salamat sa inyo. Mag-comment lang kayo kung sino man kayo ng mga nagsishare ng aking vlog. At sa mga nagko-comment, maraming salamat sa pagtitiwala nyo. At kayo ay nagtitiwala magtanong sa akin sa mga daan. So yun lang guys, no? So yun lang naman yung talaga yung nagagawa ko. So para wala pa tayong pang financial na pang giveaway eh. So mga 5 minutes na lang, nasa bahay na ako. So magpapasalamat ako sa inyo guys. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta nyo sa aking mga video. At shout out sa inyo lahat. Sana ay mabuhay kayo hanggang gusto nyo. Joke lang. So yun na guys, hanggang sa muli yung pag-ride natin. Paalam, pansamantala.